Malawak po kasi ito eh. Marami silang kina-question na kapalpakan nito pinky ribbon. So pag-usapan po natin yan. Ang mabigat na puntong binanggit sa pagdinig ay ang 30 Tamarind Street, ang umano'y drop-off point ng 1 bilyong piso. Ayan. Okay? Nakikita nyo, ibang-iba yung ebidensyang pinapakita ni Saldico kumpara kay Bernardo. Si Bernardo, puro dakdak lang. Puro dakdak, puro dakdak, puro dakdak. Ito may ebidensya. At nilalapag doon sa bahay sa Forbes Park. Kina-question, bakit hindi natin pinag-usapan? Alam nyo kung bakit? Sige, pag-usapan natin. Ngayon natin pag-usapan. Itong binanggit sa testimonya ni Zaldico na ayon umano sa kanya ay personal na itinuro ni Martin Romualdez. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Kasi itinatanggi hindi daw yung bahay ni Tambaluslos. So ang nangyari po parang, sinabi, hindi daw yung bahay ni Tambaluslos. Sino nagsabi? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Hindi daw yung bahay ni Tambaluslos. Paniwalaan na lang. Dapat ginisa. Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. Ayan. Ito babalikan ko yan. Pakinggan nyo kung paano nilabas ng SMNA yung balita. Nabanggit lang si Martin Romualdez, natapos na kami. Bakit? Ko binabanggit yan sa inyo ngayon. Kasi po, mamaya po, papakita ko sa inyo, iba ang pagkakabanat ng ibang mainstream media. Putol. Hindi maganda ang pagka-chap-chap. Yan ang style. Pero ibahin yung SMNA. Ulitin natin. Sige. Ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. Ayun. Alam mo, buong buod nung Blue Ribbon investigation na ganap, nabanggit lang ang pangalan ni Tambaluslos, natapos na kami. Nabanggit lang, napalapit lang doon sa mastermind, natapos na kami. Yun ang buod ng pangyayari kahapon. Batay sa Minority Report, maraming testimonya ang nagtuturo sa isang direksyon kay Martin Romualdez. Sukol ka na dito, Martin. Kaya nga sabi ko sa inyo, malalaman naman natin kung sinong pumuproteksyon dito. Pakadali. Pag ang politiko nilalayo kay Martin, pinoprotektahan yan. Pinoprotektahan. Pag ang vlogger nilalayo kay Martin, pinoprotektahan yan. Pag ang negosyante nilalayo kay Martin, pinoprotektahan. Check nyo kung sino-sino yung mga politiko, yung mga vloggers at mga negosyante. Lagay nyo sa comment section sino-sino yan. Kailangan nating yan. Tulong-tulong tayo dito. Hindi kasi ginagawa tayong Yung iba dyan, kumikitang payaman. Anong sabi sa amin? Di umano sabi sa amin. Ang laki po ng kinikita niya mga yung animal na yan sa kay Romualdez. Papayag ba kayo? Sige pa rin na suportan nyo sa mga vloggers na kumikita lang kay Martin. Ito, di ko alam kung ito'y may katotohanan. Pero ang balita sa amin, 1M pa ang bigayan. Animal. Aman. Kotsoli, naiingit ka? Hindi po. Hindi po. Inoperan din kami niyan. Simula't simula, even before the election, ang tayo ng Banateros consistent. Yan po ang ipagmamalaki namin sa inyo. Never we supported Bongbong Marcos. Pasok. Kabilang na ang pahayag ni Zaldico, Diskaya at iba pang testigo. For example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Gayunman, ikinadismaya rin ng mga senador na hindi pa rin umano na ipapatawag si Romualdez sa kabila ng mga rekomendasyon ng ICI at DOJ noong mga nagdaang buwan. So, 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi, kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Saldi ko, kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez, wala pa rin. Diba? 2 buwan na, kakasuhan ng ICI, kakasuhan ng DOJ. Kakasuhan daw si Saldico at si Martin. Sino kinasuhan? Animal. Si Bong Revilla. Tapos si Saldico. Si Tambi. Ligtas. Kaya sinasabi ko sa inyo ibang kalokohan itong mga animal na to. Ang kinasuhan sa halip kay Speaker Romualdez sa rekomendasyon ng ICI at DOJ ay si dating Senador Bong Revilla na naserban na ng warrant of arrest, si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Nanindigan naman si Senator Marcoleta. Napunta sila sa Senador. Villanueva, si Jinggoy din. Si Bong may warrant na, Bong Revilla. Papayag ba tayo sa katarantaduhang ginagawa nitong mga to? Niloko na tayo sa flood control. Niloko tayo sa ghost projects.
Pati ba naman ngayon sa investigasyon, lolokohin pa rin tayo? Kaya naiinis ako dun sa mga pumoprotekta eh. Ini-expose natin. Tulungan tayo. Expose natin yung mga vloggers na pumoprotekta kay Tambi. I-expose natin yung mga politikong pumoprotekta kay Tambi. Lantarang panloloko po yan. Na handa siyang harapin si Romualdez sakaling ipatawag ito ng Blue Ribbon Committee. I really relish the opportunity that he will be invited by the Blue Ribbon Committee. Yan. Alam mo, no choice eh. No choice. Alam ko, mag-iingay tayo. Ako naniniwala, sooner or later, they have no choice kung hindi ipatawag yan si Martin Romualdez. Gagalaw yan, kailangan gumalaw ni Bongbong Marcos. Dahil madidiin si Bongbong Marcos sa takipan. Kailangan talagang ipatawag sa Blue Ribbon yan. Dapat nang gumalaw. Dapat mapatawag na yan. I'm sure, mapapatawag din yan. Ako naniniwala ako sa hustisya. Sooner or later, pagbabayaran ni Martin lahat ng kasalanan niya. And I promise you, you will not be disappointed on the questions that I'm going to ask him. Ang sarap pakinggan nun. And I promise you, you will not be disappointed. Alam mo, ako sa totoo lang, nung hawak ng Blue Ribbon, hindi ako disappointed. Ang ganda. Alam mo kung tuloy-tuloy ang investigasyon that time, nakakulong na si Martin ngayon at si question mark. Although, of course, hindi naman perfect yung investigasyon ni Marcoleta. Ha? Lahat naman walang perfecto. Lagi kong sinasabi yan. Pero in totality, ang ganda ng investigasyon. Wala, ang layo talaga ni Pinky Lacson. Habang patuloy ang investigasyon sa Senado, nananatili ang tanong ng publiko. Tutuloy ba ang Blue Ribbon Committee hanggang sa pinakaugat ng umano'y anomalya o mananatili na lamang sa gilid ng usapin?